Ito ang pinakapangit na sapatos noon, pero bakit marami nang nagsusuot ngayon? Paano nga ba nakabangon sa muntik ng pagka-bankrupt ang kumpanyang ito? At anong kinalaman ng Gen Z sa muling pagkabuhay ng Crocs? Tara at ating alamin with Boss RDR. Para sa mga millennials, naaalala natin dati na ang Crocs ang world's ugliest shoes. Pero saan nga ba muna ito nagsimula? Alam nyo ba, itinayo ang Crocs brand noong 2002 at ginawa naman itong public company noong 2006 kung saan mas lalo pa itong naging popular. At noong 2007, halos $1 bilyong na ang value ng Crocs dahil sa lalo pa nitong pagkalat sa buong mundo. Pero alam nyo naman, yung mga nangyayari sa mga bagay na sobrang sumisikat. Nagkakaroon ito ng maraming bashers. Dito na nga, maraming nagtanong kung bakit maraming bumibili ng Crocs. Napakapangit naman nito. At nakilala pa nga ito noon na world's ugliest shoes dahil sa kakaiba nitong itsura. Pero di nagpatinag dito ang Crocs. Dahil sa kasikatan na nakukuha nila, nag-produce pa sila ng mas maraming stocks. At nagbukas ng mga bagong retail stores dahil kumpiyansa sila na mauubos nila ito sa mga susunod na taon. Pero para sa mga boss natin na matagal na sa negosyo, alam natin na may nangyaring financial crisis noong 2008 na napakaraming industriya ang naapektuhan. At isa na dyan ang industriya ng mga sapatos. Hindi lang Crocs ang naapektuhan. Karamihan ng mga collaborators ng mga sikat na shoe store tulad ng Nike at Adidas ay tinamaan noong mga panahon na ito. Pero mas malala ang naging epekto nito sa Crocs. Dahil nga, di ba, na may nabubuo na silang image na pinakapangit na sapatos. So, mas nagkaroon ngayon ng mas maraming dahilan ng mga tao para hindi na bumili ng Crocs. Dahil dito, overstock na ang Crocs sa maraming tindahan. At napansin din ito ng mga tao na mas lalo pang nakadagdag sa image nila na world's ugliest shoes. Dahil nga, nilalangaw at walang bumibili. Nag-downward spiral ang brand nila. At nagsara ng maraming factories and stores at nagtanggal pa ng maraming empleyado. Ang susunod na dapat sa kwento ay bankruptcy. Pero may ginawa ang Crocs na hindi inaasahan ng marami. Noong 2016, nagulat ang mundo sa mga collaborations na nilabas ng Crocs kasama ang mga high fashion brands tulad ng Balenciaga at celebrities tulad na lamang ni Justin Bieber. Gumawa sila ng mga unique at bagong design na talaga namang kakaiba. At kadalasan sinasadya nila itong i-exaggerate na maging pinakapangit na sapatos para mapansin ng mga tao. At yung bansag sa kanila na world's ugliest shoes, ginamit nila ito to their advantage. Yung marketing message nga nila noon, ugly but comfortable. Pagkatapos nito ay nag-introduce pa sila ng mga produkto kagaya ng Jibbitz na accessories naman sa sapatos para ma-customize ng nagsusuot yung Crocs niya. Dito na nga nagsimula ang muling pagputok ng Crocs sa merkado. At lalo pa itong lumakas dahil sa hindi inaasahang market segment. Nakahanap ng market ang Crocs sa mga Gen Z dahil sa internet humor na ito na mas kilala ngayon na brain rot. Ito yung humor na low quality or minsan wala talagang sense. Pasok na pasok sa marketing ng Crocs. Yung mga Gen Z ngayon bumibili at nagsusuot ng Crocs. Hindi dahil maganda yung sapatos, pero dahil nakakatawa ito. At naire-relate sila nito sa mga kapwa Gen Z. Halos 10 times ito doon sa peak nila noong 2007 bago sila muntik ng mabankrupt. Pag-aralan natin, ano-ano nga ba ang mga susi sa tagumpay ng Crocs. Una, you cannot serve everyone. Noong 2006 hanggang 2007, nakakaranas sila ng success sa current products nila. So, ang ginawa nila, nag-produce pa sila ng mas maraming stocks. Dahil siguro, naisip nila, baka mas magustuhan pa ng mas marami ang mga disenyo nila. Pero, nandoon yung unang pagkakamali nila. Dahil nag-expand sila ng reach, mas marami nga yung nakakakita ng product nila, pero marami rin pala doon yung hindi gusto yon. At doon sila nagsimulang humina. Kaya sa mga nagninegosyo, tandaan ninyo na hindi lahat market ninyo. Ibig sabihin, kung magbubukas kayo ng negosyo, dapat ma-identify nyo na kagad sino ang mga grupo ng tao na pwedeng tumangkilik or maging customer mo sa negosyo mo. Not everyone is your market. Number 2, ang pinakamalaking transition naman nila is nung 2016. Ito ang ginawa nila. Nag-double down sila sa mga may gusto ng product nila. Imbis na ipilit yung design sa masa, mas nag-focus sila doon sa specific
market na gusto ang pagiging pangit ng Crocs. Ngayon, grabe yung pagtangkilik ng mga may gusto sa Crocs. Kasi bawat paglabas ng bagong design, talagang nagte-trending ito. At inaabangan at binibili ito. Pero kung magtatanong-tanong ka, marami pa rin naman ang may ayaw sa Crocs eh. At ito ang naging susi doon sa pangalawang key to success nila. They ignore the haters. Napaka-importante ng constructive criticism para sa ating mga negosyante. Pero yung mga galing lang sa credible na tao o yung mga may napatunayan na. At syempre, dapat valid ang comment. Kung ang criticism ng tao ay hindi matibay ang Crocs o madali itong masira, valid pa yung comment nila. Yung pagsasabi kasi na pangit ang produkto ng dahil sa design, tulad sa kaso ng Crocs, ito ay nananatiling subjective. Kaya tama ang ginawa ng Crocs. Imbis na intindihin yung subjective na bad comment sa produkto nila, ay in-embrace pa nila ito. And they use it to their advantage. Parang nakakaasar pa nga sa basher, di ba? Sinabihan mong pangit yung produkto, tapos nag-agree lang yung business. Isa rin ito sa mga rason kung bakit nakabuo ng loyal customer base na halos kulto na nga ang Crocs. Speaking of loyalty, ang pangatlong key to success ng Crocs ay staying true to your vision. Kakaiba talaga ang design ng Crocs. At nung early days nga nito, sila lang yung may ganong design. Isa na rin siguro yung sa rason kung bakit nabansagan silang pangit. Because it is unconventional. Hindi pa sanay yung mga taong makakita ng pagkalapad-lapad na mga sapatos. Para sa maraming tao, parang napaka-unorthodox or napaka-weird na maglabas ka ng mga ganong klaseng sapatos na hindi patanggap ng maraming tao. Pero tandaan nyo mga boss, all great businesses are built na merong kaunting kabalik. Tayong mga negosyante, gumagawa tayo ng mga solusyon sa mga problema na konti o baka wala pang nakakasolve. Kaya nga tayo kumikita at binabayaran. So, kailangan talaga natin mag-isip outside the box. At minsan, mag-take ng risk. Isipin nyo na lang to kung nagpadala si Crocs na sinasabi ng maraming tao na ito ang world's ugliest shoes at nagpa-apekto sila sa pagkakaroon ng financial difficulties. Ano na lang kaya? Kung normal lang na negosyo yan, baka gumawa na yan ng conventional product or nakisabay na lang sa uso or kumuha nung gumagawa ng Nike or Adidas at yun na lang ang ibinenta nila para nga naman makasurvive. Pero hindi. Nag-stick sila sa kakaibang design kasi naniniwala sila na may market for it. At nahanap na nga nila yon sa mga mas binavalue ang comfort kaysa sa itsura. At yung mga malalakas ang sense of humor. Kaya boss, kung meron kang business idea, huwag natin ito kagad husgahan na baka walang bumili, walang market, walang maging customer. Alam mo yun, yung puro ka na lang duda. Ang importante sa negosyo, para matest mo ito, kailangan i-actual mo. Gawin mo. Umpisahan mo na yan. Tapos i-test mo sa maliliit na portion lang muna. Huwag ka kagad mag-uumpisa kagad ng massively or malakihan kagad. Kagaya ng nangyari sa Crocs. Inumpisahan nila ito ng maliit, pumutok ito noong 2007. Pero ano nangyari? Dahil masyado silang naging aggressive, pinalaki kagad nila ito at nagkaroon sila ng bansag na world's ugliest shoes. Ang dapat nating maintindihan, pag magpapalaki ka ng negosyo, dapat gradual lang or dahan-dahan lang. At dapat malaman mo sino ba talaga yung mga customer mo na tumatangkilik sa'yo at ano ba talaga yung marketing strategy para ma-attract mo sila. At the end of the day, walang pangit na negosyo, walang pangit na produkto. Depende kung paano mo ito ibebenta.